po yung cancer clinics po nila ay sarado po sa araw na ito, mga kapuso, no? Alright, hindi masusundo. Okay, yung mga dialysis patient hindi yung masusundo dahil po sa baha, mga kapuso. Alright, ito, puntahan muna natin ito. Pamalandusod po ng Maynila, nakikiusap po sa mga paaralan para sa posibleng paglilikas ng ilang residente apektado kasi ng baha. Gagawin mo na evacuation center ba, no? Mani, pasok! Mani? Ay, Ergi Mani. Unahin muna natin si Christian Mani, Rojas District, sa Quezon City. Ito, Perinyal ito. Hanggang leeg ang baha. Sino? Sino? Sino muna? Si Christian Mani? Christian Mani. Alright, Christian, kumusta dyan? Christian, naku actually itong Ross District kasama to sa isla ng Bahamas. Totoo. Palaging binabaha. Sa Quezon City, ito yung nalilikod lang ng St. Luke's sa QC, di ba? Grabe. Alright. Christian Mani, baha po sa Ross District. Christian. Aabot na hanggang leeg ang tubig baha sa bahagi ng Gumamela Street sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Batayan sa kumpirmasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP kung saan mula kanina kalapit sa umaga hanggang sa mga oras na ito ay nililikas na mga apektado sa state at nagsasagawa na rin ang rescue operations. Samantala, Christian, isin mo yung signal mo muna. nakahata rin sa bahagi ng Esplanade Avenue North dito sa Quezon City na abot hanggang at pangketa. Unti-unti na rin ang apekto sa kanina traffico dahil sa pagbagal ng mga sasakyan. Samantala, narito na tayo sa area ng Caloocan at Malabon kung saan sa mga oras na ito malakas pa rin ang buhos ng ulan at kaya may nauulat na rin mga pagbaha. Ako po, Christian Manyo na Jeffy, sa Radio DCWB, dapat totoo. Double D, Bantay, Baha. Okay na si Manny? Manny Vargas, pasok. Yes, hiniring na nga ng pamahalang lungsod na Maynila ang tulong ng lahat ng pampublikong paaralan dito sa lungsod. Ito ay para magamit ang kanilang mga pasilidad bilang pansamantalang evacuation sites. Pusod nga ito ng pagdami pa ng mga lugar na lubog sa baha sa gitna ng patuloy na nararanasang pabugso-busong pagulan. Ayon kay Attorney Princess Abante, ang magsalita sa tanggapan ng alkalde ng lungsod ng Maynila. Sa ngayon, hindi na lamang daw kasi yung mga residential area malapit sa Manila Bay at mga mababang lugar ang iniikutan nila dulot ng malawak na lugar na apektado ng pagbahang nararanasan sa ngayon. Ito lang Kuyang Joel Vegas, mga kapuso natin, abisong inilabas ng Manila Police District sa mga lugar na hindi na po nadaraanan ng mga sasakyan dahil nga sa mataas na antas ng tubig. Kabilang dyan, itong bahagi ng Mel Lopez Boulevard, kanto ng Delpan na hindi na passable sa mga malilitong sasakyan dahil abot na hanggang tuhod. Ang bahagi ng Espanya Boulevard hanggang sa Lacson, hindi na dadaraanan ng mga sasakyan. Papunta City Hall ba yan, Manny? At ito pa yung sa City Hall. Oo, isa yan sa mga malalim pero yan ay nadadaanan na ngayon ng mga sasakyan pagamat mataas pa rin ang tubig dyan. Ang bahagi ng Calaw, pagitan ng Rojas Boulevard at ng Top Avenue, hindi na rin yan nalulustan ng mga sasakyan patay sa abisong inilabas ng Manila Police District. Habang dito na pa yung mga lugar. Alagos Milan. Alagos na, okay yun. Meron tayo pinadalang video dyan. Oo, nakalusot tayo, kalahati ng gulong natin ang lubog. So hanggang 20 ilalim ng tubig sa Lagos Milan. Ito, teka lang itong Osmeña, Quirino Avenue, Osmeña Highway, Quirino Avenue, hindi yan nadaraanan ng maliliit na mga sasakyan. At gayon din, ito pa, ilang pang mga lugar, itong Rojas Boulevard Service Road, ang nakadaraan lamang dito ay mga malalaking mga sasakyan. So ilan lamang yan sa mga lugar na apektado na ng matinding pagulan at mga pagbaha sa iba't ibang sulok nitong lungsod ng Maynila. Idagdag ko na rin doon sa inyong flash report kanina. Kausap natin si Dr. Donald Rosario, ang dalapagsalita ng Philippine General Hospital. Kanyang sinabi na handa pa rin tumanggap ng mga life-threatening na mga sitwasyon ang kanilang emergency room. Bagamat hindi nga po nakagamit ngayon ang kanilang outpatient department at ang kanilang cancer institute dahil yan ay nasa may bahagi ng Padre Paura na sa sandali ito ay malalim ang tubig. Sinubukan nating makadaan sa mismo harapan ng PGH pero mahirapan doon
Gatchalian. Mayor, magandang umaga. Good morning, sir. Magandang umaga po, Joel at Weng. Opo, kamusta ang Valenzuela ngayon? Well, Joel, medyo hindi okay, no? So maraming areas po na talaga po hindi na possible. May mga bumuho na pader at isa sa big issues po natin, yung Tulyahan River po. Umakyat na po yung tubig papasok po sa amin, no? So, isolated, no? Napakaraming mga areas po ang mga baha, no? And then, kanina po, nakikinig ako sa panayam niyo earlier tungkol sa interview with Index. Tama po yung sinabi niya. Dahil po sa Valenzuela, kahit i-divert po nila papuntang Valenzuela po, yung exit ng Valenzuela mismo sa may Pure Gold po, mula Maitan Road going to General Louis, ay mataas ang tubig. So, wala rin po lulusutan doon. Wala rin po lulusutan. So, the only alternative is Arbor Link, no? Papuntang MacArthur. Dito naman po sa gawing MacArthur naman po namin, sa dulo po in the area of Marolas, yung Fatima Hospital at University, patungo doon lang naman ang medyo mataas na tubig. The rest naman po medyo kahit papano passable, but due to the diversion, medyo malala na rin po ang traffic sa MacArthur ho. Meron na pong evacuation sa Valenzuela, Mayor? Meron na po, kami po ay nagbukas ng 7 evacuation sa District 1. Siguro panggitin ko na lang, para alam rin ng tao, sa mga kababayan ko kung saan pupunta, no? So, sa District 1 po, sa Bartolome Court, sa Venteriales, Balubaran po, Court, Eden Court yan, sa Barangay Malinta. Sa Northville na Court, sa Barangay Bignay. Ang dating Arcon Bato Barangay Hall ay binuksan natin for temporary evacuation. Sa Lincoln Elementary School, Lingonan Elementary School, at Coloong Elementary School. So, dito naman po sa District 2, ay binuksan na namin po ang Valenzuela National School sa Barangay Marolas at sa Andres Mariano Elementary School po sa Barangay Pagpati. Pero So, total po of 9 evacuation centers po nakabukas. Pero meron ba tayong nililigtas dyan? O sa ngayon ay wala pa naman tayong mga rescue operations na ginagawa? Hindi ho, tuloy-tuloy ho. Meron po. Meron. Marami po. So marami tayong nililigtas. Meron na pong mga naiipit po sa kanilang mga bahay dahil sa baha. Yes po, meron na po. Particularly, marami ho. Dito sa may Rincon, may nagpapasaklolo sa akin. Sa Malinta rin, meron din, and Marolas. So, anyway, tayo naman po ay handa naman po, Wes at Joel. Nag-deploy po ako ng 100 na rescue team natin, no? Rescue personnel natin, nakalabas na po lahat. At lahat po ng mga assets natin, pati po ang engineering department po ay nakalabas po ngayon. Okay. Sa mga coordination, just let us know, Mayor, patulong niyo kami, no? Para maipabot yung mga informasyon na kinakailangan malaman ng ating mga kababayan dyan sa Valenzuela. Hinggil po sa sitwasyon po natin sa baha at ulan po ngayon. Opo, kung maaari lang po, Sir Joel, nagdagdag ko lang po. Sige po. Dahil nagbibigay rin kami ng libreng sakay. So, meron na po, yes, opo, higit na 6 po ang umisikot na po ngayon, in particular po, along MacArthur para sa mga taong siguro papasok ng trabaho or gusto na mag-divert, may libreng sakay ng mga truck na naka-deploy. Meron po sa Maitan Road, meron din po sa T. Santiago Road, at meron din po sa Rincon Road po. So medyo umiikot, kaso lang hingi rin ako ng konting pasensya sa aking mga kababayan dahil tuwing umiikot yung truck, puno talaga yung tao. So medyo nagkukulang tayo ng truck. So, pero patuloy lang po yung libreng sakay. Maaga pa lang po, ang earliest 5 p.m. umiikot na po kami. Nag-ahatid sundo. Sige, kung may mga coordination, Mayor, tawagan nyo kami. Okay, kami mismo tatawag po sa inyo. But in the meantime, kami po ay patuloy na nagdadasal, nakaligtasan ng ating mga kababayan dito po sa Valenzuela. Wala akong tigil na rin. Maraming salamat po sa tulong niyo po sa pag-broadcast ng mga po namin. Yung mga informasyon na tatanggap natin through text messages, keep it coming mga kapuso dahil i-coordinate po natin sa mga concerned agencies yan. Yung Parañaque daw, ang Baclaran ay bahana. Meron pong ilang mga lugar sa Makati na bahana rin. Tapos binabanggit dito
of Las Piñas, Weng. Ano lang, magawa ng paraan so wala maibelta ni na ibat sa may Paso de Blas kasi delikado yung nanandula sila maghapon sa Mulanan. Hindi, kaya nga, parang nagbukas na raw sila ng zipper lane doon, no? Saan po yan medyo Kung ano, mabilis. kung kayong tumuloy, balik na lang po sa pinanggalingan. Kung na kayo tumuloy sa may bandang NLEX kung may lakad kayo ngayon, ha? Ang problema lang, Weng, yung babalikan nila. Yun ako nga, kahit ipit sila. Sabi ni Mayor, di ba wala nang dadaan na sa Valenzuela? Sige, magbibigay tama tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, alas 8:29. Radyo na. TV pa. Cortesia na. Disiplina pa. Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng naaplikado, iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Basta kalimutin ka ba lagi? Suot mo lang salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo sa school. Nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo rin samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural Bacopa Monniera para laging focus at mentally alert mga kapuso. Memo Plus Gold, naman ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drive outlet at sa mga pamilihan nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. It's hard to be the fun dad kapag wala mong mata. Kaya I visit EO Executive Optical for expert eye care and state-of-the-art facilities. Kasi pag mahal mo, aalagaan mo. So if you love your eyes, visit EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. For the two or more symptoms, it might be flu. From those symptoms, two or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Urinap yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang galing! Ang matagalan. Parang tayo lang Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Saving at Everest Appliances. Mga kapuso, ayon sa mga pag-aaral, ang taong may arthritis, madalas may iba